Panginoon. Kung wala ka po, wala po kami magagawa. Kaya ang lahat, Panginoon, ay amin, Diyos, binibigay sa inyo, Panginoon. Praise God. Ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, para sa iyong kapuliran sa umaga nito. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Pagpapakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po tayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Praise God. Nandito po ang mga awit, 150 verses 1 to 6. Basahin po natin, Panginoon, ang salitan. Sabi po sa verse 1, purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang sanktuaryo, purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga kapangyarihan gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilad na kadakilaan. Purihin ninyo siya ng tunog ng pakaka. Purihin ninyo siya ng salterio at alpa. Verse 4. Purihin ninyo siya ng pandereta at sayaw. Purihin ninyo siya ng mga kalugtong na kawan at ang flauta. Amen. Verse 5. Purihin ninyo siya ng mga matunog na simbalo. Purihin ninyo siya sa pinakamatunog na simbalo. Sabay-sabay po tayo sa verse 6. Purihin ang bawat bagay na may higina ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Amen! Praise the Lord! Kaya mga kapatid, narito po tayo sa tamang lugar upang magkaingay, magpuri sa Panginoon, sapagkat tayo ay mga buhay. Amen! Sabi nga po, ang lahat ng may hininga ay magpuri sa Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon! Amen! Praise the Lord! Napakagandang Sunday, no? Sabihan mo ang iyong katabi ng may galak at may ngiti. Magandang umaga! Magaganda, magaganda, magaganda. Magandang umaga. Ayan, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Diba? Kapag sinisimulan mo ang iyong umaga na nakangiti ka instead na nakasimangot ka, naku. So, ano natin, no? Maging very mindful tayo sa ating umaga. Kailangan nakangiti na tayo at nagpapasalamat na tayo. Sasabihan natin ang mga kasama natin ng good morning. Kasi doon nakikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa umaga pa lang, no? Pagkagising mo. Maulan man, maaraw man, yung kabutihan ng Diyos ay laging sumasa inyo, laging sumasa atin. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. At sabihan mo ang katabi mo, ang buti ng Diyos sa'yo. Amen. No, kay buti ng Diyos sa atin. Nag-reflect na po ba tayo kung gaano naging kabuti ang Diyos sa atin? Amen. Baka po, pag-isip natin, problema na agad iniisip natin. Okay, no? Kasi mas maganda po talaga na pag umaga ay nagre-reflect na tayo. Biruin natin sa panahon ngayon, di ba? Nagtataasan ng bilihin. Talagang minsan nagiging ano na yung pera, kulang na ang pera. Pero kung maiisip mo, nakakakain pa rin tayo, no? Napupunan pa rin yung mga pangangailangan natin. And at the same time, meron tayong katawan, binibigyan pa tayo ng buhay. Binibigyan tayo ng hininga, ng pagkakataon para purihin ng Panginoon. Di ba't kay buti nga ng Panginoon? Kaya mga kapatid, samahan niyo po kaming umawit sa umagang ito. Muli po nating awitan ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan sa buhay natin, sa kanyang kabutihan na hindi nagmamaliw kailanman. Lord, we thank you, Jesus. Lord, we thank you for this morning, Lord, na pinahintulutan niyo po kami muli na magsama-sama, Panginoon, upang ikay purihin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat, Lord God, na ang iyong presensya po, Panginoon, ay narito. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, bawat isa, Lord God, na makita ka sa oras na ito, na ang presensya mo ay maramdaman, Panginoon. Na maidulog nila, Panginoon,
itulog namin, Panginoon, ang aming mga sentimiento, mga pasasalamat namin, Panginoon, ang mga pagmuli, Panginoon, na nararapat sa mga nakilala. Lord, we thank you, Jesus. We thank you, Lord, for this morning, Lord. Okay, puti mo, Panginoon. Puti-puti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging dapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Hallelujah. Kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Oh, hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kapilihan niya sa ating mga buhay. I encourage you, kapatid, if you happen and feel the presence of the Lord, let it go, mga kapatid, let it go. He is in the middle right now. He is with us right now. And I encourage you to open your hearts to the Lord. Seek His goodness and seek the Lord with all of your hearts. Hallelujah! Samahan niyo po kami lumawit
Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pumalakpak ko lahat ng mga nakaranas ng pagmamahal ng ating Diyos. Oh, hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, for this morning that you have given us. Na nagkaroon po kami, Panginoon, ng opportunity, Lord God, to be with you, Lord God. Lord, hindi po namin, Lord, deserve, Lord, ang lahat ng kabutihan, Panginoon, ay pinaparanas mo sa amin. Lord, patawarin niyo po kami, Lord God, kung madalas po, mas inuuna po namin, Panginoon, yung sarili naming will, kaysa po sundin po yung mga gusto niyo po na makakabuti sa amin. Lord, I'm so sorry, Lord, na madalas, Panginoon, na tinatalikuran ka namin, Lord God. Kahit, Panginoon, in-offer niyo po ang lahat-lahat. Lord, we're so sorry that we're so selfish, Lord God. Lord, we're so sorry, Lord God, na hindi po namin, Panginoon, minsan napapanindigan, Panginoon, ang pagiging Kristiyano, Lord, because we're so full of ourselves, Lord. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, nakakalimutan namin magpasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, we're so sorry, Lord. Lord, wala po kami ibang mai-offer sa iyo, kundi ang buhay namin, Panginoon. Lord, ito tanging alay namin, Panginoon, yung buhay namin na nagkalit sa iyo, Lord. Kaya, Lord, nagpapasalamat po kami, Lord. Kasi, Lord, kahit hindi po kami deserving, Lord, sa pagmamahal niyo po. Kahit hindi kami deserving, Panginoon, sa mabutihan na nariyan pa rin po. Ikaw po ang umaakap sa amin kapag marami po kami pagsubok na pinadaanan. Ikaw po ang nakayakap, ikaw po ang aming angkla, Panginoon. Kapag, Panginoon, iniwan na kami ng mundo. And I know, Lord God, that it's never an accident that we're here right now in this very moment, Lord. Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Ito po ang aming buhay, Panginoon, ay gamitin mo ng iyong naisip, Panginoon. Use it as your Lord, God. Ito lang po ang tanging maiaalay namin, Lord. Oh, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Aking Panginoong Jesus, ako'y inibig mo. At pinagkikilos ang tanging alay. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong puso at kaluluwa. Hindi makayanan maipagkaloob ang mahaling iyas. Inintong pinupong ang tanging dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko. Nawa ay gamitin, ikaw lamang, Ama. Wala nang iba pa ako hinihiling. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi ko akalain. Ako ay bibigyang pansin. Ako ay bibigyan pansin. Ang taong tulad ko, hallelujah, di dapat mahalin. Di dapat mahalin.
ang makapiling mo. Yes, Jesus. Kagalakang lubos. Yes, Lord, ang tanging alay, Panginoon. Ang tanging alay ko. Itaas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Bilang tanda po ng pag-surrender natin sa kanyang authority. Sa kanyang puso at kaluluwa. Kaya na maipagkaloob. Mamahaliyas, nilintong nilungkot, ang tanging panangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lang ang Ama, wala nang iba pa. Ako hindi. Yes, Lord, let's change. Come on, let's sing it out together. Let's sing it out, Panginoon. Alay ko sa'yo, amin. Oh, hallelujah. Puso at kaluluwa, hindi makayanan. Oh, hallelujah. Wala kami mayroon, Lord, at mahal ang buhay namin, Lord God. Kaya kung Diyos sila Lord God. Oh, hallelujah. Ang namin namin, Lord, na sumuhay namin sa Panginoon. At magpapawid ka po sa amin, Panginoon. Na ang buhay namin, Lord God, ay ibigay ko namin sa iyo. Na makapo namin, Lord God, yung purpose mo po para sa amin, Lord God. Oh, hallelujah. Wala nang iba pa. Ako hindi. Tanging alay. Let's sing it out together, Kingdom Church. Puso at kaluluwa, hindi makayanan, maipagkaloob, mamahaling hiyas, nilintong nilungkot, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa. Ako hindi. Let's sing it one more time. Ang tanging alay ko, sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanan, maipagkaloob, mamahalin.
Lord. Hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat po Diyos sa mga anak po ninyo na sila po ay dinako po ninyo sa tahanan ito, Panginoon. Alam namin o Diyos na sila po ay mahal na mahal ninyo, Panginoon. Kaya sila o Diyos ay dinako po ninyo dito upang makasama po namin, magbigay ng kapurihan sa inyong pangalan. Praise God, hallelujah, maitaas ka sa kanilang mga puso, Panginoon. At higit sa lahat o Diyos, sila po ay makapakinig ng mga salita mo, Panginoon. Praise God, salita mong buhay. Praise God, hallelujah, na nagbibigay buhay, Panginoon, sa lahat, O God, hallelujah, sapagkat, Panginoon, kayo po, hallelujah, ay nagmamahal sa lahat ng mga tao, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa mga tao na ginagamit din po ninyo, Panginoon. Pagpalain po ninyo sila, O God, ang kanilang buong pamilya, na sila po ay makakilala sa iyo ng lubusan, Panginoon, at tanggapin kanila bilang personal ng tagapagligtas. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Ay, praise the Lord. Pati po pala yung asawa ng San Marites. Hindi ko natin. Wow! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya naman ang hangarin po ng ating kapatid na ito ay kung paano niya tinanggap ang Panginoon, kung paano niya naramdaman ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Ito po ay kanyang pinabahagi sa kanilang pamilya. Di ba sabi nga ni Joshua, mga kapatid, di ba sabi nga, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Ako, aking pamilya, ay maglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Talaga namang ang kagalakan, ang mga anghel sa mga langit, mga kapatid, ay nagkakatuwaan dahil sa mga kaluluwa na lumalapit sa kanyang harapan. Praise the Lord. Amen? Praise God. So mga kaupo na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa umaga nito. Praise the Lord. At meron pang nais magbigay ng pasalamat sa Panginoon sa umaga nito. Ayan, si Brother Ronnie. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ay tuwang-tuwa sa umagang ito, mga kapatid, kasi ang pinapasalamatan ko nga pala ang Panginoon sa mga hinihiling ko sa Kanya. Dati po kasi, mga kapatid, iilan lang po kaming lalaki ngayon. Iniisip ko, sabi ko, Panginoon, pagbigyan niyo po kami na mabalance no pananambahan namin. Ngayon, natutuwa po ako, mga kapatid, kasi pinatunayan po sa akin ng Panginoon na napakabuti niya talaga. Balance na po. Napakarami na mga kalagayan, mga kapatid. Ako po ay tuwang-tuwa, mga kapatid. Papasalamat ako sa Panginoon at pinupurin ko po siya. Praise the Lord. Hallelujah. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya dito, pwede na tayo magkaroon ng men's department, LA department, and youth department. Amen. Praise the Lord. Talaga naman ang Panginoon ay napakabuti niya. Ang patuloy ang Diyos na nag-harvest ng mga kaluluwa sa lugar na ito. Hindi talaga nagkamali ang ating mahal na obispo na ang church na ito ay itayo dito. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Praise the Lord. At mga kapatid, sa umagang ito, kasi po mayroon po tayong church sa Bagong Silang na magdadaos ng kanilang anibersaryo. At ang ating pastor po, ang siyang preacher po doon. Kaya tayo po, mga kapatid, ay medyo maaga tayo magtapos ngayong umaga. Amen? Praise the Lord. So, meron pa po bang magbigay? Nais na magbigay ng pasasalamat sa Panginoon? Sister Ding daw po. Amen. So, narito po Sister Ding. Mga bata. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Maging ako po ay lubos nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Imagine po natin, no, last Monday and Tuesday nung bumagyo,
which is noong July, ay medyo medyo mataas po yung tubig dito banda sa atin. However, wala naman pong nasaktan ni isa sa atin, sa lahat ng mga member, and we praise the Lord for that. Tapos nung nakaraang Monday po kasi, grabe po yung baha dun sa may zigzag paakyat. Parang halos kalahati na siya ng bus, yung e-bus. But kung isipin po natin, bakit dun po yung bumaha, pero dito po hindi. Diba? So, alam ni Lord kung paano tayo i-secure and alam ni Lord kung paano tayo nangyayari. So, salamat din po ako kasi yun po nangyari. Though, malakas po yung ulan, pero hindi po bumaha. And nagpapasalamat din po ako sa isang buong linggong pag-iingat niya sa pagpasok ko sa trabaho at sa pag-uwi din po. And sa continuous provisions niya po everyday. At hindi po, nakasama namin po yung ating mga bisita. At nakasama po natin yung bawat isa sa presensya ng Panginoon. Amen! Praise the Lord. Tawagin po natin Sir Marites kung ibigay rin po sa salamat sa Panginoon. Amen! Hello. Good morning, Pastor. May share ako sa inyo. Kung wala naman nagbibiro, sabi ko, magsimba ulit kayo na kaya Pastor, makadali sa lito, kaya tayo nagsimba. Kaya kaya daw niya sila nagbibiro sila kanina. Kaya sabi ko, yung mister ko, makati siya ngayon, kasi Sunday, may event sila sa Sagyan, kasi siya nagtatrabaho. Kaya sabi niya, pag Sunday, event, sabi naman siya. Amen! Ito daw, parang anak na hindi napapasama. Yes, sabi ko, ito yan eh. Yung isang manugang ko, naglalaba eh. Kaya yung isang manugang ko, nagdala ko tayo. Dalawa na lang. Maraming salamat sa Panginoon kasi ay kahit yung mga anak ko. Manugang, sabi ko nga, kapit tayo sa Panginoon. Wala may iwan ko sa kanila. Maraming salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Napaka-inam ng hangaring Sister Marites. Totoo po yan. Wala po tayong maiiwan sa ating pamilya pagdating ng panahon, kundi ang kaligtasan na natanggap po natin. At ito ay binabahagi natin sa kanila. Amen? Pinaka-importante sa lahat sa buhay ng bawat isa. Maraming tao po na hindi alam po ang itong mga bagay. Ang kanilang mga iniisip, ang iiwan nila ay kayamanan. Praise the Lord. Pero alam natin na ang kayamanan ay pangmundo lang po yan. Pang sanglibutan. Kung ang tao ay wala na dito, ni isang kusing, ni isang singko wala kang madadala. Amen? Ano ang madadala mo mga kapatid? Yung isang damit na hati pa sa likod. Praise the Lord. Kung ano pinapasuot sa iyo, yun lang madadala mo. Wala kang madala ni anumang kayamanan mo. Ang tanging madadala natin sa Panginoon ay ang ating paglilingkod, ang ating pagtanggap sa Kanya na siya po lamang ang tagapagligtas ng ating buhay. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya pakinggan po natin ang ating mga kabataan. Praise the Lord! Nakakawit. Yung mga children po natin. Praise the Lord! Sila po ay nakawit sa umaga nito. Memory verse.
kalusugan po. So, such a blessing sa Panginoon na tayo po ay dinala niya muli sa kanyang bahay-samahan. Amen? Amen! So, ngayon po, tayo rin po ay magbabalik ng ating tithes and offering sa Panginoon. Ibigay po natin yung nararapat sa Panginoon. So, bago po tayo magbigay ng ating tithes and offering, basahin ko lang po yung ating key verse na makikita natin sa Proverbs, chapter 11, verse 27. So, basahin po natin ng sabay-sabay. He that diligently seeketh good, seeketh favor. But he that seeketh after evil, it shall come unto him. So, parang sinasabi sa verse na po ito na yung taong nagbibigay ay lalong tumatanggap. Bibigay sa Panginoon, ibig sabihin, binabalik po ng Panginoon ang umaapaw. Yet, yung taong atikong po yung kamay sa pagbibigay ay naghihirap. Amen po ba? Kasi laging may blessings po sa Panginoon. Ang blessings po ay hindi lamang sa pera, kundi po yung sa ating kalusugan, blessing sa pamilya, yun po yung blessing sa makukonsider natin. Panginoon, kami nagpapasalamat, Lord, sa pinagkaloob mong bagong umaga po para sa bawat isa at tinalang po kami ngayon sa iyong bahay-samahan. Lord, nakikita mo po ang puso ng iyong mga anak na nagbigay po at nagbabalik ng kanilang tithes and offering. Bless mo po kami, Lord, na maging tama ang tono ng puso namin sa pagpuri sa iyo at maging tama po yung puso namin sa pagbabalik sa iyo. Panginoon, i-bless mo itong offering na to na makatulong din po sa lahat ng gawain sa simbahan na ito. And i-bless mo rin po ang mga iyong anak na nagbigay po ng kanilang resources, Lord. Ibalik mo to ng siksik, ibig at umaapaw. Salamat sa isang buong linggong pagpapala mo at hindi mo kami pinapabayaan. Salamat sa pag-iingat mo, Lord, at sa protection mo na laging nagkakaloob sa amin. Salamat sa buhay ng iyong mga anak na nandito ngayon. And Lord, we pray din po sa aming mga preachers, may you use them as your mouthpiece, Lord, para ibahagi po ang magandang balita na nagmumula sa iyo. I-ready mo nawa ang puso at isip ng bawat isa na nandito ngayon at maging mapagpubaba kami, Lord, sa pakikinig ng iyong mga salita at mag-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat, Lord, pinupuri ka namin. Ito'y aming samutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat kapatid at salamat po sa lahat. Hanggang sa ating mga bisita, makaupo muna kayo mga kapatid. Praise God. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkukulang araang linggo, Sunday. Tunay nga ang Diyos ang patuloy na nangunguna sa atin. Pinagpapala tayo spiritual, material, physical. Nagpapasalamat ako sa isang taon na naman daragat sa buhay ko. Huwag lang tayo magpilangan ng ilan. Praise God, hallelujah, purihin ang Panginoon. At nagpapasalamat din ako na akala ko si Sister Asia may paasok pang Sunday. Pero salamat po Panginoon at patuloy natin talangin na yung Sunday ay talagang bibigay ng Panginoon sa atin, sa Kanya, lalo na sa mga nagtatrabaho. Amen, purihin ang Panginoon. Praise God. Medyo nagmamadali tayo ngayon mga kapatid kasi mamaya po, after dito, pupunta po kami ng bagong silang sapagkat anniversary po nila kung saan kami po ay nagagaling din doon bago po kami napunta rito. Kaya isa din pong nagalakan o isang malaking kapasalamatan sa Panginoon na ako po ang mangaral mamaya doon. Kaya ito po isang malaking opportunity para po sa akin mga kapatid. Kaya sa wala pong pagtatagal, sana ba si Ministro nagtago na. Tumayo po tayo lahat at ating pong bigyan ng palakpak ng ating buhay ng Panginoon at ibibigay nilo natin ang pagkakataon sa ating pong Minister Dr. Castro na sa pagkagamitan ng Panginoon. God bless, kapatid. Salamat po, Pastor. Yan. At magandang umaga po sa ating lahat. Bago po kayo po mga kapatid, nais ko po na kamayan ninyo ang inyong katabi. Sabihin mo, ako'y pinagpala. Amen. Praise God. Okay.
po ay manalangin, mga kapatid. Amen. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Kami, Panginoon, ay dadako na po, Panginoon, sa mga salita mo. Namin pong tutunghayan ngayon. Nais po namin, dinadalangin po namin, Panginoon, na kami ay turuan mo at bigyan mo, Panginoon, kami ng unawa at bigyan mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin ng pagpapala mula sa mga salita mo namin po pag-aaral. Sa iyo po ang mataas na kapurihan, maluwalhati ka po sa lahat sa amin po kalagitnaan ngayon, mga kapatid. Binabalik namin ang kapurihan at pasalamatan sa iyo. Sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus, itong aming dalangin. Amen and amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Bago po ako mag-upisa, mga kapatid, nais ko pong pasalamatan ng Panginoon dahil nakakatuwa ka at naiiyak na naman ako. Ang ano kasi, mga kapatid, kahit si Pastor naluluha siya dahil biruin mo, no, ang kabutihan ng Panginoon, buong pamilya, halos buong pamilya na ni Sister Marites ang narito. Talagang yun naman po talaga ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang pamilya natin, huwag natin kalimutan sila, lalong-lalo na sa atin na kapag tayo ay nakakilala ng katotohanan, bahagi natin sa mga minamahal natin sa buhay. Sapagkat yan ang pinakamainam na pwede natin pagpapakita ng pagmamahal. Yung ilapit sila sa dakilang Panginoon na ating tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, God bless you po sa lahat po ng mga kapatid natin na bagong ano po dito, dating, no, yung mga bisita po natin. At nawa po, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy namin kayong makakasama sa pagpupuri sa Panginoon. Okay. Ang ating pong tatalakayin ngayong umaga, mga kapatid, sandali lamang po ito, ay tungkol po sa pagtapos ng ating pagpabautismo. Di ba? Natapos na tayong bautismohan. Alam ko po, karamihan dito ay nabautismohan na. At meron pa pong hindi. Pero ang gusto po ng Panginoon, lahat tayo makasama. Napag-aralan natin nakaraan na ang isa sa mga requirement para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos ayon sa John 3:3 at John 3:5, kailangan ipanganak tayo sa tubig. Yun po yung bautismo at sa Espiritu, sa salita ng Panginoon. Okay? So, napakahalaga po nun. At sa inyo po, na mga hindi pa, mga kapatid, patuloy po kayong dumalo. Kayong mga hindi pa nabautismohan, alamin niyo po yung katotohanan. Ang katotohanan po nagsasabi, sabi niya sa Mark 16:16, ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Natapos ang hindi ay parurusahan. Kaya kami po dito, mga kapatid, nais po namin ipaalam sa inyo na mahalaga po ang lahat ng kaparaanan para po tayo ay maliligtas. Hindi lamang po yung basta nagirito ka, hindi po kailangan natin ipangaral yung buong katotohanan, yung pagsunod sa mga salita ng Panginoon. Amen? Okay. After baptism, what then? Beware and grow. Sabi niya dito, mga kapatid. Sabi niya po sa 2 Peter chapter 3 verse 17 to 18, kaya nga mga minamahal, Malalaman na ninyo na una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mamalito kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Datapwat magsilaho kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumahan niya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito, mga kapatid, it's only a warning for us. This verse ay tumutukoy lang po sa pagbibigay ng warning sa atin. Kasi katulad ito, mga kapatid, tayong mga nakakilala na sa Panginoon. Diba, nabautismohan tayo. At baka darating yung panahon na tayo ay imbis na papalagit sa Panginoon, ay lumalayo tayo. Mag-iingat tayo, mga kapatid. Kasi alam niyo, ang Diablo, ang Satanas, doble ang kanyang kayod. Kasi yung mga nandito, nakakilala na sa Panginoon, kaya yung gusto niyang akayin ulit sa labas. Sila yung gusto niyang akayin para gumawa ulit ng masama. Kasi galing na tayo dun eh. So mga kapatid, ngayong nabautismo na tayo, dapat ano yung dapat natin gawin? O ano yung
dapat nating malaman at matutunan. As you begin your discipleship, what you should keep in mind. Alam niyo po mga kapatid, lahat na po ng nabautismuhan, sila na po yung mga tinatawag na disipulo. Lahat po tayo dito na nabautismuhan, disipulo. Pag sinabing disipulo, tagasunod at taga-aral. Ibig sabihin, kailangan natututo tayo sa mga salita ng Panginoon. Kaya mahalaga po mga kapatid, na kapag ikay disipulo ng Panginoon, kailangan ikay natututo. Ibig sabihin, katulad ng mamaya mapapag-aralan. Matatalakay natin si Sister Marites na naman ang ma-example natin dito. Sabi niya, things to know. Yan yung una natin dapat malaman. Things to know. Una, dapat you are disciple. Tandaan natin mga kapatid, hindi po lahat disipulo ng Panginoon. Yun lamang kung sumunod sa kanyang utos. Anong utos niya? Sumampalataya at mabautismuhan. Kaya ngayon mga kapatid, tayong sumampalataya at mabautismuhan, tandaan natin, alamin natin na tayo'y mga disipulo ng Panginoon. Hindi lamang po yung 12. Kasi sabi po, yung 12, pero marami pa pong sumunod. At lahat ng sumampalataya sa Panginoon at sumunod sa Kanya, tinatawag na silang mga disipulo o alagad ng Panginoon. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad. Yan, disipulo. Ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo, na ituro ninyo, katulad nito, tinuturo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, amen. Ito nyo, mga kapatid, pag nabautismuhan ka na, maaari ka nang sumunod. Kasi, mamaya malalaman na. Yan, tingnan nyo, si Sister Martes, sabi niya, tingnan nyo dito mga kapatid, at lahat naman ay iputos kayo, at narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan. Nabibless ako si Sister Martes, nung punta siya dito, di ba, gulong-gulo, nung una, pero ngayon, yung presensya ng Panginoon, makikita ko kila Brother Philip, yan, sila nanay natin, nanay Sinaida, totoo ng presensya ng Panginoon nasa sa inyo. Nakakatuwa kasi nagagawa niyo magpatuloy dito. Hindi lahat gusto dito kasi wala sa kanila yung presensya ng Panginoon. Hindi lahat gusto dito. Hindi lahat. Pero kayo na narito, totoo pong ang presensya ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nangabibigat ang luba. Kayo'y aking papahingahin. Ayan, sa lahat tayo, nakaranas tayo ng mga pagsubok. Pasalin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaang ang aking pasa. Lahat tayo mga kapatid. Ini-encourage na tayo. Alamin natin mga kapatid, sa Panginoon mga kapatid, magaan lang ang kanyang pamatok. At ang ating kaluluwa mga kapatid ay magiging payapa. Wala nang iba pang mas papayapa mga kapatid kung kasama mo ang iyong buong pamilya. Sa paglilingkod. Wala nang iba pang mas papayapa. Buo. Mayaman ka. Lahat ng kayamanan nasa iyo, pero kakain kayo, ibahiwalay kayo. Yung nag-aaway dahil sa kayamanan, o kaya kung sa mga ari-arian, pero tayo mga kapatid, salamat sa Panginoon, narito tayo sa buong pamilya, lalo-lalo na pag-buong pamilya, mga kapatid. Wala nang makakuha pang ibang kapayapaan kung hindi yung nanggagaling sa natin. Alamin po natin. Isa pa dapat nating malaman, mga kapatid, you must keep His commandments. Pagtapos na kayo mabautismuhan, ngayon, nag-disipulo na kayo ng Panginoon, kailangan nating sundin ang kanyang mga utos. Yung keep, ibig sabihin sundin. Alam ko medyo mahirap to, pero alam niyo po mga kapatid, pag mahal natin ang Panginoon, nagagawa natin yung mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Ayan, sabi niya po, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, at kung magkakayo'y tunay nga kayong mga alagad. ayan, mga kapatid, alamin natin mga kapatid, na tayo'y tunay niyang maging mga alagad kung ating susundin o magsisipanatili tayo sa kanyang mga utos. So, alam niyo mga kapatid, dito
kahirapan dahil, mga kapatid, hindi naman nila hinihingi yung gusto ng Panginoon sa kanila. O, ang nasusunod, yung sariling kanila. O, kaya nahihirapang sundin ng Panginoon. Kasi gusto kong magsimba. O, halimbawa, yayain ka ng kapatid mo. O kaya mama mo. Anak, di ba simba tayo? Dahil ikaw ay, meron kang sariling lakad o kaya meron kang ibang Ama, hindi mo na kasi marami akong lakad. Pero sa isip mo, talagang isa pala, ayaw mo nang sumama. O sa puso mo, ayaw mo sumama. Pero mga kapatid, pag mahal mo ang Diyos, kahit na may lakad ka pa, katulad ni Sister Marites, kahit na may lakad pa, katulad ni Brother Ronnie, ayan, si Sister, Kisha eh. Nabibless ako kasi alam ko may pasok siya ngayon eh. Alam ko nga may pasok, buti na lang, wala no? Binibigyan niya ng panahon yung Panginoon. Katulad ni Sister Mary, mga kapatid, Ate Mary, mga kapatid, isa siyang sa call center, di ba? Manager na siya, parang manager na, no? Area manager, mga kapatid. Dahil may pasok ang tipo, mas minahal niya ang gawain ng Panginoon, mas minamahal niya ang Diyos. Binitawan niya, mga kapatid. Pagpapakita, pagsunod, mga kapatid. Totoo yun, mga kapatid. Ang pagsunod, mga kapatid, isa nangangailangan siya ng sakripisyo. Pero dahil mahal mo ang Diyos, okay lang magsakripisyo. Lahat naman tayo nagsasakripisyo. Amen? Sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking utos. Yan po, mga kapatid. Do we love God? Yes! Hindi natin. Amen? Okay, sabi niya pa, ang meron ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Sila niyo po, mga kapatid. Napakalinaw po, napakasarap na namnamin yung mga salita ng Panginoon. Pag iniibig natin siya, magagawa talaga natin yung mga pinag-uutos niya. Katulad yung pag nanliligaw ka, di ba? Sa mga nagkaroon ng asawa dito at nagkaroon ng girlfriend, di ba? Pag nanliligaw ka, talagang kahit mahirap ginagawa mo, di ba? Parang imposibleng gawin, pero ginagawa mo. O, ganun pag may pag-ibig. Ganun tayo sa Diyos. Ganun ang gawin natin. May pag-ibig, Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Tatlo, things to know, you have been added to His church. Tandaan natin, mga kapatid, idinagdag na tayo sa iglesia. Kaya huwag na tayong pala-absent. Pala-absent sa gawain. Oo, yan, mga kapatid. Pag tayo, idinagdag na tayo sa iglesia, kailangan every Sunday, galak na galak tayo, excited tayo. Lord, Sunday na naman ngayon! Sunday na naman na ngayon! Kailangan excited tayong pumunta sa bahay ng Panginoon. Ang sabi niya dito, yaong nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismohan at nangaragdag sa kanila ang araw na iyon ay libong kaluluwa. Yan yung nangaral sa Pentecostes, 3,000 souls ang nagpabautismo at nadagdag sa church, mga kapatid. Sabi niya, ang nagpupuri sa Diyos at nagkakamo ng paglingap ng buong bayan at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaligtas. Amen? Tingnan niyo po, mga kapatid, di ba, nung nakaraan, ilan yung nabautismo natin? 6? Po, mga kapatid. Idinaragdag ng Panginoon yan. Darating ang araw, mga Sister Marites, darating ang araw. Idadagdag din ang mga pamilya mo. Ngayon, nagmamasid pa sila. Ngayon, nananadya pa sila. Katulad din natin noon, nananadya pa tayo. Totoo ba itong iglesia ito? Totoo yung mga kapatid. Katulad ni Brother Philip noon. Yan, nananadya pa lang yan noon. Pero salamat sa Panginoon. Binuksan ang kaisipan. At ang kanyang puso sa pagsunod sa Panginoon. Kaya sila ngayon dinaragdag na ng Panginoon. Ika-4, you must continue steadfastly in faith. Dapat nating alamin, mga kapatid, na tayo na ngayong mga anak na ng Panginoon, kailangan manatili tayo sa pananampalataya. Steadfast, ibig sabihin yung nananatili, hindi, bagaman may mga problema, minsan, nadadaw ka, pero hindi ka umaalis sa Panginoon. Lalong kumakapit. Merong gano'n, di ba? Mga kapatid, ang sabi niya, manatili tayong matibay. Matibay.
matibay sa pananampalataya. Yaong nga magsitanggap ng kanyang salita ay nangabautisman at naulit na. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Ito yun, mga kapatid. Sister Marites, Brother Philip, lahat ng mga nabautismo dito, mga kapatid, Sister Nanay Sinaida, huwag natin katakutan yung mga bagay na pagtitisan natin. Problema sa pamilya. Ang diablo, mga kapatid, kung ilan ka malapit sa Panginoon, doon ka lalo susubukin. Minsan, magkakaroon tayo ng pagkatalo. Iti-test talaga yun. Kaya pa na. Bigyan mo po ako ng huwag akong magbungama. Yan. So, talagang, ang diablo ganun. Marami dito, mga kapatid, kung kailan sila nakakilala na sa Panginoon, doon naman dumagdag, talagang parang sumobra yung mga pagsubok sa buhay nila. Pero salamat sa Panginoon na natiling matibay. Malapit nang ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa pinangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan ka ng utong ng buhay. Hindi po, mga kapatid, yan ang pangako ng Panginoon. Pag nanatili tayong tapat sa paglilingkod sa Panginoon, sa pag-ibig sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon, utong ng buhay na hindi po kayang ibigay ng sipang pinakamayaman sa buhay. Wala nang ibang makakapagbigay niyan. Kahit ang ibang religion, mga kapatid. Isa lang ang nagbibigay sa atin ng garantiya. Walang iba ang Panginoong Hesus-Kristo. Mga kapatid, siya lang ang nagbibigay ng garantiya sa lahat ng susunod sa Kanya. Kung paano siya nabuhay na muli, ayun din tayo mga susunod. Amen? Ikalima, things to know. You must grow in grace and knowledge. Lumago tayo sa biyaya. Kaya tayo, mga kapatid, pagising natin umaga, kahit na wala tayong almusal, salamat, Panginoon. Sa biyaya mo, meron akong lakas. Nakakapagpasalamat tayo. Biyaya, mga kapatid. At knowledge. Sabi nga, dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Hesus Kristo. Sumakanya nawa ang kalawalatian ngayon, mapakailanman siya nawa. Paano tayo lalago, mga kapatid? Kilalanin natin ang Panginoon. Paano natin makikilala ang Panginoon? Aral, magsalita ng Panginoon, magbasa, makinig sa mga nangangaral, o sa mga nakikita nyo sa Facebook ngayon, di ba? Marami na lumalabas sa reels natin, tungkol sa salita ng Panginoon. Try to read them and also watch them. Makakakuha tayo ng aral, lalong-lalo na po sa pag-ibig sa Panginoon. Amen? Sabi niya pa dito, oo, at dahil din dito sa pagkakaroon ng saganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Yun po, mga kapatid, lahat ng yan. Para tayo po ay lumago, mga kapatid, gawin po natin yan. Pipigilan natin, di ba? Para lumago tayo sa Panginoon, mga kapatid, kailangan may disiplina tayo. Pag meron na tayo, di ba? Lalo-lalo na ngayon, mga kapatid, may mga bago tayo, kapatiran. Siyempre, hindi pa natin ako katulad ako, confess ko na sa inyo, mga kapatid. May mga nagawa ko nun, kasi katulad ng bisyo ko dati, umiinom at naninigarilyo. Ang pinakamatagal ko talaga natanggal, mga kapatid, paninigarilyo, kaya nga nabungal ako, kakakindi. Kakakindi ko. Bungal na yun, wala na po akong bagang. Wala na po akong mga ngipin sa bagang. Mga kapatid, ang hirap. Tapos, siyempre, sanay ka manigarilyo. Lalo na yung naninigarilyo dito. Alam niyo po yan, mga kapatid, ang hirap dito, kahit sa loob ng CR, di ba? Sigarilyo mo na kayo. Ang hirap. Pero, mga kapatid, naging Kristyano na ako, pero alam ko, pinipilit kong disiplinahin yung sarili ko. Ang tagal ko natanggal. Lalo na, nung dumating si pastor, yung aking pong pastor noon. Bago pa lang ako convert medyo naninigarilyo pa ako. Ay, ako. Patay ko pastor sa kamay ko. Nakaso ko, pero nakaganon lang ako. Nakaganon lang ako. Ay, pastor, nakaganon mo. Nakatakas. May isang buwan na akong na-convert. Pero nananalangin ako, Panginoon,
parang nanginginig kapag nakakita ka ng anak eh. Talagang nanginginom ka, mga kapatid. Parang ka nanginginig. Ang hirap. Pero salamat sa Panginoon. Dahil mahal natin ang Panginoon, pag mahal natin ang Panginoon, magagawa natin iwasan yan. Magagawa natin. At may barkada ka, hanggang sa dumating ang araw, kayo na, tingin na kayo, ano na tayo? Tatawagan mo, banal-banal, dyan na si brother banal. Ditong banal. Niloloko ko ng mga barkada ko. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Napagtagumpayan ko dahil mahal ko ang Panginoon. Ayan, sabi niya, pag-ibig, lahat yan mga kapatid, magagawa natin yan dahil sa pag-ibig. Amen? Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga tingnan niyo mga kapatid, may bunga na agad si Sister Marites. Hallelujah! Mga kapatid natin dito, alam ko, si Sister Lani, yan o, klase niya. Ay, napakaganda. Lagi tayong mag-akay, huwag tayong maging padamot sa pagkakilala sa Panginoon. Ibahagi natin kung ano yung natanggap natin, ibahagi natin sa iba. Kasi yun ang pagpapakita ng pagmamahal eh. Amen? Sapagkat yaong wala nga ng mga bagay na ito ay bulag. Ano nyo mga kapatid? Bulag yung mga taong walang ganito. Bulag mga kapatid. Pag wala kang pagtitiis, pag wala kang pagtsatsaga, pag wala kang pagmamahal na dumalo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, bulag sila. Sino pong bumulag sa kanila? Ayon kay Pablo, ang diablo, ang Diyos ng sanlibutan ito. Kaya mga kapatid, kaya nagpapasalamat tayo sa mga kapatid natin na nagsusumikap na akayin, dalhin, i-invite yung mga taong wala pa sa Panginoon. Sapagkat alam nila mga kapatid, gaya din nila na dating bulag, gaya din natin na dati tayong bulag. Ngayon mga kapatid, nakakakita na tayo. Nakakakita na tayo. Hindi na tayo mga bulag sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Amen. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mapanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito ay hindi kayo mga titison kailanman. Sapagkat sa gayon ay ipinamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at kapagligtas na si Yesu Cristo. Ito mga kapatid, napakasarap makapasok sa kaharian ng Diyos. Wala na akong gusto ibang gawin. Wala na akong gustong pangarapin. Wala nang mas tataas pang dapat natin pangarapin kundi ang makapasok, makasama ang Panginoon sa Kristo. Amen. Hallelujah. Ika-anim, things to know, you are a new creature. Bago ka nang nilalang. Kung dati, ikaw ay, ito yun mga kapatid, ito na yung sinasabi ko kanina, kung dati malakas kang uminom, ayun mga kapatid, pinipilit mo na talagang huwag kang uminom. Kung dati ikaw ay sinungaling, pinipilit mo na talagang huwag kang magsinungaling. Kasi bago ka nang nilalang. Bago na tayo nilalang mga kapatid. Hallelujah. So hindi lahat po mga kapatid bagong nilalang. Yung hindi nakakilala sa Panginoon at hindi tumanggap sa Kanya, hindi pa sila mga bagong nilalang. So, kaya masarap mga kapatid, na kayo man mga kapatid na nagmamasid dito, mga kapatid, kayong dito? Ano po, Pastor? Nag-o-observe yan. Alamin niyo po mga kapatid, dito po mga kapatid, wala po kami itinatago. Gusto po namin kung ano po yung meron kami, meron din po kayo. Kung ano po yung nararanasan namin na bagamat kami ay hindi naman sagana sa lahat, lalo na sa material, pero sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon, kung ano po yung pinanagaling na sa amin, nais po namin ibahagi sa inyo. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo na, siya'y bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y tawang naging mga bago. Diba po mga kapatid? Ang mga bago mga kapatid, bago na tayo. Pag tayo na kay Kristo na mga kapatid, bago na tayo nilalang. Alamin po natin yan. O hindi ba ka ninyo nalalaman na tayong lahat ng nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Tingnan nyo, napakahalaga ng bautismo.
uminom, ang babae, ano pa ba yung mga ano na ginagawa natin noon? Magsabong, tama. Naalala ko yung sabong noon. Nag-aalaga pa ako talaga eh. Mas inuuna ko pang pakainin yung anak ko nun eh. Inuuna ko pa, magastos yung manok, pasto. Yun, bago na tayo. Ika-anik ito. Ito na ba to? You are a baby in Christ. Dahil bago pa kayo sa pananampalataya mga kapatid. Karamihan dito mga kapatid. Baby pa kayo. Ayan, tandaan nyo, alamin nyo din mga kapatid, baby pa kayo. Pero sa amin, matatagal na, ako, mga kapatid, nakakaya naman na hanggang ngayon nakadiaper pa kami, di ba? Pero kayo mga kapatid na bago pa lang sa Panginoon, inaano pa kayo, oy, okay, Brother Claire, asawa mo, ano pangalan? Si Sarah. Sabi yan. Ito na, baby pa tayo. At wala ng baby, di ba? Baby ng candy, ganon pa tayo, pag bata pa. Pero nakaka-bless, alam niyo po mga kapatid, kahit yung mga kapatiran natin dito bago pa lang sa Panginoon, pero yung paglago mga kapatid, ang laki. Hindi para silang hindi baby. Para silang hindi baby. Mas ano pa nga sila, mas masipag pa silang mag-share sa akin ng ano eh, di ba? Mag-akayo, ayan o. Nakaka-bless mga kapatid. Nakaka-bless kayo. Sabi niya, at ako nga mga kapatid ay hindi nakakapagsalita sa inyo tulad ng mga nasa espiritu. Ibig sabihin yung mga spiritual na, yung mga matatanda na sa pananampalataya. Kundi tulad ng mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang katig sapagkat kayo wala pang kaya noon. Wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Ibig sabihin, baby pa kayo. Kaya kung mga ngaral kami dito mga kapatid, iniiwasan namin na masaktan kayo. O pag baby pa kayo. Pero pag matagal na kayo mga kapatid, makakarinig talaga kayo. Halimbawa, huwag naman yung ginagawa doon sa napanood ko sa TV, sa jeep, ginanin niyo yung babae, huwag naman gano'n. Huwag naman yung, dito sa loob ng iglesia, pwede yan, pangaralan mo. Kapatid, one-to-one kayo. Sister, napalitaan ko. Ayoko sana itong, takin ko, pero sa'yo na ako dumiretsa. Hindi napalitaan ako sa'yo. Ito bagay totoo. Kung ito bagay totoo, sister, iwasan mo na sapagkat mahal ka ng Panginoon. At ayaw kanyang mawala sa kanyang mga kamay. Kaya gumagawa ka naman. Ayun, ganun tayo mga kapatid. Darating ang panahon na makakarinig tayo ng pangangaral na pagtutuwid. Katulad ng tatay, di ba? Pag ikay nagkamali, pag baby ka pa lang, pinababayaan ka pa. Pero pag malaki ka na, anong gagawin sa'yo? One-on-one. Let's go! Dito. Lalo na pag ang military ang magulang mo, talagang nakakarinig ka ng pagdidisiplina ng matindi. Amen? Pero kayo mga kapatid, mga baby pa, okay pa yan. Minsan makakarinig pa kayo ng pag-aayos sa amin. Inaano namin kayo. Amen. Sapagkat nang kayo nang ararapat na maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayo nangangailangan na kayo turuan nino man ang mga unang simulahin ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat sa isang sangko. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang. Sa makatwid ay doon sa pamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Okay, darating ang panahon mga kapatid na tayo dito hindi na matampuhin. Kasi matatanda na tayo. Darating ang panahon dito mga kapatid na tayo ay hindi na makakapagsalita ng kapag ginawan ka ng masama. Huwag ng Panginoon. Kapatid, idadalangin na lang. Kahit nasa kalsada ka. Di ba? May mga makakasalamuha ka na bigla na lang nagagalit sa'yo. Ang natural na reaction natin, pag bata pa tayo, sinasabayan natin yung galit nila. Hindi ako matalo. Baby pa tayo eh. Di ba mga baby? Di ba? Pinurot din. Tinitik din. Pag mga bata, ganun yan. Gantihan yan. Pero darating ang araw mga kapatid, hindi na tayo. Gaya ng sinabi ng Panginoon, makikilala kayo na kayo mga alagad ko. Kapag minahal ninyo ang inyong kapwa, gaya ng Diyos. Hindi na tayo magiging bata. Ang 8, you are in critical period. Tandaan din natin mga kapatid,
medyo delikado yung ating panahon ngayon. Oh, ang panahon ngayon mga kapatid, napakadelikado na para sa ating mga mananampalataya. Kaya nga, salamat. Nagmamatuloy tayo na yung mga mahal natin sa buhay, ilapit natin sa Panginoon. Nagmamatuloy talaga tayo, talagang pinipilit natin. By hook or by crook. Sabi nga, basta ang goal ko, yung pamilya ko, yung anak ko, yung asawa ko, yung nanay ko, yung tatay ko. Madala ko sa Panginoon. Sapagkat ang panahon ito ay masama. Masama. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa sa paghahapay-hapay dito doon at dinadala sa magkakabila ang lahat ng hangin ng aral sa pamagitan ng mga daya ng tao sa katusuan ayon sa mga lalang ng kamalian. Darating panahon mga kapatid, yung mga tayo mga Kristiyano, mga kapatid, maano pa tayo, maninigaw pa tayo. Kasi masama ang panahon ngayon mga kapatid, di ba? Nakakita na tayo ng nangaral na ang Diyos ay masama. Sinasabi niya ang Diyos masama. Mga kapatid, hindi masama ang Diyos. Siya ay makatuwiran, pero hindi siya masama. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, at ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng iyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Wala nang ibang hinahanap ang dyablo mga kapatid, tayong masisila. Mag-ingat tayo mga kapatid. Pangwalo, you are to be a good example. Yan. Alamin natin, dapat maging mabuti tayong halimbawa. Lalong-lalo ng mga tatay. At mga nanay. Diba sila ang pinaka-basic foundation ng komunidad ay ang pamilya. Basic unit ng community is family. Kailangan sa pamilya mga kapatid, nakikita yung ating mabuting halimbawa. Pag mabuti tayong magulang, gano'n din ang magiging anak natin. Mga anak natin, makikita nila. At paglabas niya, mga kapatid, magiging mabuti yan. Sapagkat yun ang tinuturo ng Biblia sa atin. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Maging mabuti tayong halimbawa. Huwag hamakin ng sino man ang inyong kabataan. Ito sa mga kabataan. Kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita. Hindi na kayo nagmumura. Sa pamumuhay. Hindi na kung ano man yung ginagawa niyong masama, hindi na ginagawa, di ba? At sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kalinisan. Amen? Kung mga kapatid, mabuting halimbawa. Maging mabuting halimbawa tayo. Kung dati tayo nagiging ugat ng pag-aaway, dahil nag-ismus tayo, tanggalin na natin. Maging halimbawa tayo. Tinatanggalan natin yung ismus sa buhay natin. Yan, Okay. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong aral ay pakilala mo ang walang kamalian ang kahusayan. So, lagi tayo mag-iingat mga kapatid. Pag Kristiyano na tayo, nag-iingat na tayo. Nag-iingat na tayo sa buhay natin. Kasi, yan paano natin sila makakay sa Panginoon kung hindi makikita yung kabutihan sa buhay natin? So, sabi mo, huli ka, ating ka brad. Tapos ikaw pala, puro absent ka, o kaya mura ka ng mura. Paano ka makakaakay? Pero salamat sa Panginoon. Karamihan dito mga kapatid, halos lahat dito mga kapatid, ay nandun na sa pagkakataon na makikita yung kabutihan. Amen? In view of such things, what should you do? Things to do. Ito na yung pangalawa. Keep God first in your life. Ito yung unang dapat nating gawin sa ating buhay. Unahin lagi natin ang Panginoon. 6:33, Datapwat, hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mga kapatid, unahin natin ang Panginoon. Pag may pangangailangan ka, unahin mo muna ang Panginoon. Daragdag na yung mga pangangailangan mo. Yung hinahanap mo, kapayapaan, hinahanap mo ng pagkakaroon ng hanap buhay, yung hinahanap mo magandang kalusugan. Pag inuna natin ang Panginoon, mga kapatid, hindi siya sinungaling para hindi niya tuparin ang kanyang mga pangangailangan. At sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip. Ibigin natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong pag-iisip at ng ating buong kaluluwa.
Kung kalakasan natin. Kaya nga, kayo na rito mga kapatid, alam ko po, mahal na mahal niyo ang Panginoon. Kasi hindi kayo magtsatsaga dito kung hindi niyo mahal ang Panginoon. Wala nang iba pa. Yung iba, imbis ang tawag dito, umaalis na. Okay, naglalaro, okay, nagsiselfone. Dito wala akong nakikita yun. Diretso yung sa akin lahat. Talagang seryoso. Napakaganda. Pangalawa, study the Word of God. Ngayon mga Kristyano na tayo. Sister, brother, mga kapatid kong lalaki, mga kapatid kong babae. Basta tayo ng salita ng Panginoon. Kailangan nating nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya ihiwalay ninyo ang lahat ng karunihan at ang pang-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kamuan ang salitang itinanim at na makakapagligtas ng inyong mga kaluluwa. Di ba mga kapatid? Kaya sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pandaraya at pagkaimbabaw, ang mga papananghili at ang lahat ng panlalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Ano yung gatas na walang daya? Nasain po natin. Ibig sabihin ng nasain, di ba yung mga baby, kapag sila ay pag sinuksok yung, di ba, kahit nga wala pa gagano na yun gagano na yung muso niyan. Di ba yung lalo ng breastfeed, naaamoy nila. Ang mga bata, naaamoy nila yung pagsakol. Ganun kagad yan. Malayo pa lang, naamoy na nila. Dapat ganun tayo sa salita ng Panginoon. Parang tayo, excited tayo lagi sa pakikinig, sa pagbabasa. Gaya ng sanggol na bagong panganak ay nasahin ninyo ang gatas na walang daya na uko sa Espiritu upang sa pamagitan nito'y magsisigad kayo sa ikaliligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Nasahin natin ang salita ng Panginoon. Amen? Pangalawa, pangatlo na, be fervent in prayer. Mga panananginin. Mga Kristiyano, nananalangin ba tayo? Amen! Praise God! Hindi ko na ito ililaborin masyado mga kapatid. Yamang lang tayo mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos. Ay ingatan natin matibay ang ating pagkakilala sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga paraan, gaya din naman natin gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayo, ibig sabihin magsilapit, manalangin. Magsilapit nga tayo, may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Ipagkatiwala natin, pag may problema ka, Lord, inibigay ko na sa'yo lahat. Sabi ng doktor, terminal lang po ang sakit ko. Wala nang kagalingan. Pero yung mga kapatid na ganyan. Sinabi ng doktor, wala ka na, kapatid, 3 months ka na lang. Sa awa ng Panginoon, mga kapatid, ilang taon na buhay sila at malakas pa. Lagi silang nananalangin. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga sumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Pag may pangangailangan ka, pray ka, luhod ka. Pag may pangangailangan ka, mag-pray ka. May exam tayo, mag-pray ka. Naghahanap ka ng trabaho, mag-pray ka. Napakahalaga po ng nagagawa ng panalangin. Okay, tapos ko na po yan mga kapatid. Pang-apat, be diligent in assembling with other Christians. Ibig sabihin itong tulad po nito, pagkakatipo natin. Be diligent po mga kapatid. Huwag nating kaligtaan. Huwag nating kalimutan ang pagtitipon. Gaya nitong ginagawa natin. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol ng tinapay at sa mga pananalangin. Huwag natin kalimutan mga kapatid yung pagtitipon ng ganito. Kahit na pilitin nyo mga kapatid na makadalo sa isang gawain. Kasi itong pagkain natin Itong pagkain natin. Pero nyo, 3 araw, ay sa isang araw, 3 beses tayo kumakain. O sa isang linggo, 1 beses lang tayo kakain ng salita ng Panginoon. Ano mangyayari sa atin? Kaya kung a-absent pa tayo, binibigyan pa natin ng excuse yung pagdalo sa gawain ng Panginoon, ano mangyayari sa kaluluwa natin? Malnourished. Katulad ako dati, very malnourished ako, kinasal. Kasi makikita nyo lang yung picture namin, sobrang papayat namin. Akala mo, hindi kami kumakain ng 3 buwan Pero sa salita ng Panginoon, mga kapatid, huwag natin makakalimutan itong pagkakatipon. Makita ko lang kayo mga kapatid, lumalas ako
tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa ating gabi. Tingnan nyo mga kapatid, linggo yan. Ano yan Sunday, nangangaral. Yan yung unang araw ng isang araw. Ang isang linggo pala. Monday. Nangaral si Pablo mga kapatid. Hanggang hating gabi. Meron nga nalaglag yan. May nangatulog na sa bintana. Nakatulog. Namatay. Pero, hindi pa lang Panginoon, binuhay. Tingnan nyo mga kapatid. Hanggang hating gabi, nangaral si Pablo. Basahin nyo yung mga kapatid yung Acts na yan. Ang ganda ng kwento niyan eh. Sa sobrang tagal, nakatulog eh. Dito, 1 oras, 2 oras, 3 oras lang tayo eh. Pero wala pa ako nakikita ang Chinese dito. Puro Japanese ba? Puro tila-tila mata. Ayan ha. Okay. Sige, nagpasak ko na yan mga kapatid. Dahil nag-ano tayo. Things to do, gawin pa rin natin. Help save others. Palakpakan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Sister Marites. Palakpakan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Danny at sa lahat ng mga kapatiran natin dito nag-aakay. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Brother Rolly, yan. Nakakatuwa, no? Sister Lucy, kung nasaan ka man ngayon, we miss you. Sister Lucy Galvez. Nasa, siya, probinsya eh. Kakabaptize. Sabi niya, help save others. Tumulong tayong iligtas yung iba. Dahil dito, magsiyaw na kayo at gawin ninyong mga alagad. Nabasa na po natin yan kanina. Gawin natin alagad. Ibig sabihin, ibig ng Diyos. Gawin natin. Huwag tayong maging tatamad-tamad sa pag-aakay sa mga kaluluwa. Sumikap tayo. Lalo-lalo ng mga mahal natin sa buhay. Siyempre, sa umpisa, hindi pa natin makagawang akay. Pag-pray mo, Lord, dinadalangin ko ng nanay ko. Nadarating ko isang araw, makakasama ko po siya. Makakasama ko po siya na may kaligtasan na, magpupulisan. Ang asawa ko, Lord, alam ko, ganun ang panalangin ng mga nanay dito eh. Lord, yung asawa ko ng lalaki, dalangin ko po na makakasama ko po siya sa pagpupuli sa iyo. Ganun din yung mga lalaki. Yung asawa ko pong babae, Panginoon. Ngayon po, medyo masungit siya. Alam ko po, natarating ang araw, pagbibigyan niya po ako. Diba? Yan. Ang mahalaga po mga kapatid, huwag tayong maging madamo. Maging tayo kasangkapan ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Amen? Okay, hindi ka na po yan. Sabi niya dito, this will help ensure that you remain in God's grace. Ito pong mga ginagawa natin mga kapatid. Ito po ang nagbibigay ng ng katunayan, ng insurance na tayo nananatili sa biyaya ng Diyos. Makakatanggap tayo lagi. Mga kapatid, totoo yan mga kapatid. Darating ang isang araw mga kapatid. Napakasarap pakinggan na sasabihin sa iyo ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Pumasok ka sa aking tahanan. Sa iyong buhay, nung ikay nabubuhay pa, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ay iyong inakay. Ikaw naman, anak, nung ikay nabubuhay pa, ang iyong mga magulang, ang iyong mga kapatid, o ang iyong mga kaibigan, mga kaklase mo, hindi ka naging tamad, hindi ka naging madamot, sila'y inilapit mo sa akin. Halika, pumasok ka. So, napakaganda mga kapatid. Amen. So, yan po mga kapatid, ang ating pong pinag-aralan ngayon. Alam ko po, yung iba dito mga kapatid ay hindi pa po kayo nakakaroon ng pagkakataon ng mabautisman. Magsaliksik lang po kayo mga kapatid. Hindi naman po kami nagmamadali. Sapagkat ang kaligtasan po mga kapatid ay tunay nga pong pinag-aaralang mabuti. Sa mga hindi pa, katulad sa pamilya ni Sister Marites, kung paano, pwede nyo tanongin Sister Marites kung ano yung nangyari sa kanyang buhay. Alam ko po na, kilala niyo alam niyo po yung ugali ng nanay niyo, nakasawa niyo. Asawa niyo. Alam ko po yan. Pagkat siya rin po nagpatutuo sa amin. Kung paano binago siya ng buhay. Tuyatan, alam ko darating ang araw na tayo totoong magiging magkasama sa Panginoon. Dinadalangin namin kayo, buong pamilya kayo, lalo na pamilya mo ikaw, Craig, saka si Aya. Sino mo si Aya? Bata pa lang, mga kapatid. Ano mo na siya magpuri? Mag-amen, mag-praise God. Tama yan, alam niya kasi dito pa lang mga kapatid, natututo na siya.
Isang araw, mga kapatid, matutuwa ka sa anak mo. Matutuwa ka. Kasi alam mo, nasa darating na panahon, hindi siya magiging pariwara. Hindi siya magiging salot ng sanlibutan o ng mundong ito. Hindi siya magiging salot. Darating ang araw, alam mo, na kung paano siya ginagabayan ng Panginoon. At huwag nawa nating ma-miss yun. Yung mga anak natin, kapag ikaw ay magulang at ang anak mo naglilingkod sa Panginoon, huwag nawa nating ma-miss. Huwag nawa nating hayaan na sila lang nag-i-enjoy sa paglilingkod sa Panginoon. Maglingkod tayo. Maglingkod tayo. Buong Panginoon tayo. Purihin ang Panginoon sa araw na ito, sa oras na ito, at pagpalain tayong lahat. Lumapit tayo sa Kanya, manatili tayong matibay sa paglilingkod sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. At muli po natin palakpakan ang ating Panginoon. Isang malakas na palakpak po na nararapat sa ating hari. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Marami po ba tayong natutunan? Yes! Sige nga, isa nga. Bale po, ano naman natin yan, ilalagay naman natin yan sa Facebook page natin. Para po, kung sakaling nais niyo po muli magbulay-bulay sa mga inaral natin for today, prepare po ng ating minister, mabalikan po natin. And sobrang ganda, no? At talaga, nag-stood out sa akin, no? Seek God first. Kasi kapag talagang sinisik mo yung Panginoon, actually, dito lang, no? Kumbaga, on a normal, yung baby pa tayo, parang hinihingi sa atin is one day lang naman, di ba? Na ibigay natin yung buong focus natin sa ating Panginoon. So that you will be able to have a deep and rooted relationship with Him. Nung time kasi na hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, I know na mas marami sa atin na nakafocus tayo sa problema natin, di ba? Ano nang iniisip natin, yung mga kailangan natin, paano natin makukuha, di ba? Ako, ganyan ako eh. Paano na naman to? Ano na ako pamasahe? Pagkain, what not? But then again, once you get to know the Lord, it doesn't necessarily mean na parang, ano ka na, automatic, wala ka ng problema. Hindi naman po yun, di ba? Kasi ang Christian, hindi naman po sila exempted sa problema. But the reality is, when you know the Lord, you will have a comforted heart. Kasi alam mo na may magbibigay sa'yo ng provision. Alam mo may magbibigay sa'yo ng solusyon sa problema mo. Amen. Therefore, in-encourage ko ang bawat isa sa atin that we really seek the Lord with all of our hearts. And that at the end of the day, He will give us a pure heart. A heart that is eager to know Him. A heart that is always longing for Him. A heart that always desires to be with Him. A heart that no matter how weak, how shaken, we will still call to our Father. A heart that longs for Jesus. A heart that yearns to be with Jesus in every moment of our lives. I know na alam po natin ang kantang ito. Therefore, I encourage na muli po tayong umawit sa ating Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kaisipan. Kapatid, kung ikaw man ay may maraming iniisip sa ngayon, maraming ba ang iyong problema, maraming bang mga kapagsubukan ang nararanasan mo ngayon, think of the Lord, think of Jesus, seek Him right now. Itaas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. While we still can lift our hands, while we can still sing voices, sing praises to our God, because He deserves all the glory and all the praises. Oh, hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Likhain mo, Diyos, para sa akin.
nag-isa ang nakinabig. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Oh, hallelujah, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord God. Lord, sa mga bisita po namin, Panginoon, pinapanalangin po namin, Panginoon, na makikita ka po nila, Panginoon, na makita nila, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig na wagas na ino-offer sa bawat isa. Ang kaligtasan, Panginoon, na matatanggap nila once, Lord God, to get to know you and to accept you as their personal Savior, Lord God. Lord, katapuin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Buksan niyo po ang puso, Panginoon, ang mata ng aming puso, Panginoon, na sa ngayon makita ka namin, Panginoon. Oh, hallelujah. We ask, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng puso na listen, Panginoon. Na sa ngayon, Lord God, we will be able to run to you with a pure heart, Lord, with a pure intention to sing praises to you, Panginoon. Oh, hallelujah. Sa pusong tapat, Lord God. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Come on, church! Itaas po natin ang ating tinig sa ating Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hanggang kaya pa natin itaas ang ating kamay sa ating Panginoon. Let us be a prayer for our friends. Oh, hallelujah! We praise the Lord. Let's continue singing out to our Jesus. Isang puso kamay. Yes, Lord. Church, isang pusong itinitipon na ika'y parangalan. At ako'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Come on, church, isang pusong tapat. Isang pusong tapat. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso itinitipon na ika'y parangalan. At ako'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso. Come on, church, I encourage. Let us all sing together to our Lord. Because He deserves your praises. He deserves all the things. Come on, kapatid, I encourage you to sing it out to the Lord. Jesus, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri
lamang, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang malakas po na palakpak sa ating Panginoon. Because He deserves all the adoration. Let's give it back to the Lord. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Pinatakunin mo kami sa mga Panginoon. Oh, hallelujah. Yes. Let's shout praise God. Sumigaw po tayo. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's remain in the presence of our Lord God Jesus. Inibitahan ko po ang bawat isa sa atin na tayo po ay yumuko. Ipikit po natin ang ating mga mata at itas po natin ang ating mga kamay. Bilang tanda po, mapag-surrender natin sa ating Panginoon. Kapatid, I encourage you this very moment na kausapin mo ang Diyos. Matagal ka na nang hinihintay. He's been waiting for you all of your life. He's been waiting for you in every minute, in every moment that passes by. He wanted you to know Him so well. He wanted you to know that He loved you so much that He even gave up His own life for your sake. I encourage you to talk to Him. That if you have any circumstances, any trials that hinders your relationship with Him, please, kapatid, bring it out to Jesus. He is eager to listen. He wanted you to know Him. Sabay-sabay po tayo manalangin. Oh, hallelujah. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus, sa napakagandang umaga po na ibinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Lord, sa panibago po na natutunan namin, Lord God, na Lord, lahat po sa amin, Panginoon, is wanting to really seek you, Lord. Wanting to really know you, Lord. Nang makita po namin, Panginoon, ang iyong kamay na kumikilos sa aming buhay. And we thank you, Lord God, na binibigyan niyo po kami ng opportunity, Lord, kung paano ka kumilos. Through the trials, through the challenges that we had experienced. Lord, salamat, Lord, na kahit po hiniliit na lang po ng kamay namin yung nakakapit, Lord, hindi ka bumitaw sa amin, Lord. Maraming salamat po na despite, Lord, ng pagiging faithless namin, you remain faithful, Lord God. Maraming salamat, Lord God, na despite po ng kakulangan namin, Lord God, na despite, Lord God, na kung sino kami, kung gaano man kami kasama, Lord God, you still look at us with love, Lord God, through Jesus that intercedes for us. Lord, maraming salamat, Lord, na dinala niyo po kami dito, Lord God. We know, Lord God, that it is never an accident, Lord God, na marinig namin ang mga salita mo, Panginoon. Na marinig namin ang mga preach sa araw na ito. It is never an accident, Lord God, that someone invited us, Lord God, to be with you, Lord. To be here in this place, Lord God. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na patuloy po na pinapagamit ang kanilang sarili, Panginoon, upang mag-invite po, Panginoon, na marami pang kaluluwa na makilala ka, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, that diligently, Lord, and obey you, Lord God. Na mag-prepare po ng mga preach, Lord, na ginagamit niyo po,
Panginoon, bilang maging mouthpiece niyo po. Pinapanalangin po namin sa ministro dito po, Panginoon, yun na din si Pastor Hugh at ang kanilang mga pamilya, Lord God. That you will give them strength, Lord God, and wisdom, Lord, to be able to continue, Lord God, preaching your word, expanding your kingdom. At kami po, Panginoon, na mga nakikinig po ay tulungan niyo rin po, Panginoon, na sa buhay po namin, Panginoon, ay mai-apply po namin, Panginoon, ang mga naririnig namin na hindi lamang po namin ito basta marinig, ngunit maisa buhay po namin, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabago po yung buhay namin for the sake of the purpose, Panginoon. Kung bakit po kami narito, Panginoon. We know, Lord God, that you have in store greater things for us. Lord, help us, Lord, to see those things, Lord God. And help us, Lord, to always focus on you so that no matter what the trials or the circumstances we will experience in this life, Lord God, we will remain steadfast and faithful to you, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa araw-araw, Lord God, na kahit po, Panginoon, ilang pang bagyo, ilan pa po mga, kung ano pa mga pagsubukan, Lord, ang maranasan ng bawat isa sa amin, Lord God, ay hindi kami bibigyo, Lord God. Lord, pinangako mo sa amin na hindi mo kami iwan at hindi mo kami papabalikan. And we will hold on to the promise because you are our God. And nothing compares to the promise that we have from you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, that you are our healer, our comforter, Lord, you are our creator, Lord. We thank you, Jesus, that you are our provisioner, Lord God. Na lahat po ng pangangailangan namin ay alam mo, Lord God, at hindi lingid sa iyo, Panginoon, kung ano po yung mga yun, Lord. Lord, help us na makita ka, Panginoon. Help us to see how you move in the darkness, that you are the light, you are the Savior, you are the promise, Panginoon. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. And Lord, I pray, Lord God, na muli po namin makasama ang bawat isa, Panginoon, sa susunod po na linggo. Actually, Lord, sa bawat activity po na inilalaan niyo po para sa amin. And I pray, Lord God, na matamnan ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa puso namin, Lord God, ng pangalan Jesus. At maisip namin, Panginoon, sa tuwing na ikaw, Panginoon. And Lord, pakaingatan niyo po ang mga uuwi po sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Na paglabas po namin, Panginoon, sa bahay talangina na ito, Lord God, ay maisa sa buhay po namin, Panginoon, ang mga aral na narinig namin, Panginoon. That we will continue to be the light and salt of this earth, Lord God. And I pray, Lord God, na sa activity po later on ng bagong silang, Lord God, may you guide our pastor, Lord God, sa kanyang preach, Lord God, na kayo po ang mag-lead, Lord God, na masabi po ninyo, Panginoon, through His mouth, Panginoon, ang mga nais po ninyo marinig ng bawat isang a-attend po sa Thanksgiving anniversary po ng bagong silang. And Lord, tulungan niyo po at i-guide po ninyo, i-lead po ninyo ang bawat isa po na may gampanin po sa gawain later on, Lord God, sa anniversary po ninyo. Lord, we thank you, Lord God, and we cannot express it even enough, Lord God, how much we are so thankful that we have you, that we know you, Lord God, that we have Jesus as our God. Thank you, Lord, that this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang malakas po ng palakpak na nararapat sa hari. Yes, Jesus. We thank you, Lord. Naramdaman niyo po ba ang presensya ng Panginoon? Amen. Sa ating pong pagtatapos ay may announcement po pala. Okay. Sa ating pong pagtatapos, bago po tayo umalis, I encourage na kamayan natin at ngitian natin ang bawat isa. Magka